Balikan po natin ang ulat tungkol sa namataang Russian submarine. Posible raw na may mensaheng gustong ipahiwatig ang Russia sa Amerika at mga kaalyado nito nang magpakita ang isang Russian submarine sa loob ng EEZ ng Pilipinas ayon sa ilang eksperto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung hindi nakalutang sa dagat, malamang hindi malalamang may dumaang Russian Kilo-class diesel-powered submarine sa West Philippine Sea, 80 nautical miles sa kanluran ng Cape Calavite mula sa Occidental Mindoro. Mahirap kasing matunugan o ma-detect ang isang submarine sa ilalim ng dagat. At ang mas delikado, kaya nitong makadetect ng target ng malayuan. May karga pa naman itong torpedo at missile ayon sa TASS, isang Russian news agency. Sa ulat ng news agency noong November 25, sinabing natapos na ang pagbisita ng submarine sa Port of Kota Kinabalu sa Malaysia matapos makilahok sa naval exercises. Nasa exclusive economic zone na ito ng Pilipinas nang malaman ng mga otoridad at magsabing pabalik ito sa Vladivostok, Russia ng kontakin ng Philippine Navy. Tanong sa isip ng ilang ekspertong nakausap namin, bakit ito umangat sa dagat imbis na manatili sa ilalim? Isa sa nakikitang dahilan, mechanical problem, bagay na hindi raw aaminin ng Russia ayon sa dating mataas na opisyal ng Philippine Navy. Ang paliwanag lang ng submarine, nagpalipas ito ng masamang panahon. Parang niloloko tayo ng dahilan. Kasi submarines are not affected by surface weather. Ang nakikita ko pa isang pwedeng possibility is meron silang medical emergency o meron silang machinery derangement. Merong nasirang portion ng makina nila kaya sila nag-surface. Of course, hindi nila freely sasabihin yun kasi magre-reflect yun doon sa operational readiness nila. Gayunman, tama naman daw ang ruta kung saan ito namataan base sa sinabing pabalik ito sa Vladivostok, Russia. At bagamat nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, tama rin ang paliwanag ng ating gobyerno na nasa high seas pa rin naman ang lugar na pwede talagang daanan. Yun nga lang, hindi raw maisasantabi na maaaring may mensahe ito kaya nagpakita habang nasa EEZ ng Pilipinas. Submarines are surface when it is being used as a signaling tool. Ibig sabihin, meron kang message na gustong ipahiwatig sa isang specific na target audience. Ang most likely na target audience niya would be the United States. Nandito kami. Pwede kami manggulo rito kung gusto namin. Ang mensahe, posibleng para sa Pilipinas, Amerika at Japan, ayon sa security analyst na si Professor Renato De Castro. Alam naman natin, ang Ruso at China, meron silang tinatawag nilang strategic alignment. Nagbibigay sila ng suporta sa isa't isa, lalo na of course, sabi nila, sina-challenge nila yung rule-based international order na pinamumunuan ng Estados Unidos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.